Okay guys, so ito na yung ating caliper disc brake bracket. Okay guys, so mayroong order sa atin, front disc brake conversion kit. So gagawa muna tayo ng disc brake bracket bago natin ipapadala ang kanyang front disc brake conversion kit. Okay guys, so nagbutas tayo sa ating pattern ng lalagyan ng caliper, ito at saka ito. So 8mm kasi yung gagamitin niya is XRM 110 na caliper. Then nagbutas din tayo dito sa lalagyan ng ihi. So 10mm to siya guys. Pero yung ginamit nating barina muna is 8mm. Saka na natin i-finalize pag makating na natin to siya. Okay, the next na gagawin natin is kakatingin natin ito. Ayan, pupurmahin na natin siya. Saka tatanggalin yung mga existing na mga bakal para makuha yung kanyang forma talaga at saka design. Okay, so ayan na at naihiwalay na natin siya sa kanyang plate. So naporma na natin yung kanyang pattern. Next na gagawin natin is tatanggalin natin to, yung mga existing na mga bakal sa ating guhit, at saka pupormahin natin siya na bracket na talaga. Then finalize natin yung mga butas. Okay, so ngayon ito na po siya, na butasan na natin. Ayan yung bracket. So ayan na siya. Then next nito is pipinturahan na natin kasi makinis na siya guys. Pero bago natin pipinturahan, ititesting muna natin sa ating CT100 kasi CT100 po yung kakabitan natin. So kung mayroong mali sa ating measurement is mag-a-adjust po tayo. Bali yung kakabitan nito is 190mm na disc plate, then stock telescopic ng CT100. Then yung kanyang gagamitin na caliper is pang XRM 110. Ganitong caliper yung kanyang gagamitin. So ayan, testing natin to sa CT100 bago natin pipinturahan. Okay guys, so ito na yung ating caliper disc brake bracket. So ikakabit natin siya sa CT100 at titignan natin kung fit ba yung ating mga measurement. So XRM 110 caliper at saka pang Mio hub na disc brake bracket. Okay, so ayan na yung ating caliper holder o yung natawag na front disc brake caliper bracket. So kitang kita nyo naman, di sumasayad yung kanyang caliper dito sa disc plate. So titingnan natin, ikakabit natin itong pang XRM 110 na caliper. Titingnan natin kung sasayad nga ba siya dito sa ating disc plate. Okay, so naikabit na natin. So yung ating bracket is wala siyang sayad sa disc plate. So kung titingnan ninyo dito banda, ayan, so malayo pa siya dito sa dulo ng ating caliper. So ibig sabihin ang 190mm na disc plate ay fit siya dito, at kung mayroon po tayong disc plate na 200mm ay fit na fit din po siya dito. Ayan, so kung titignan natin dito banda guys, ayan, ang pag-a-align namin ng gulong nito is nagputol kami ng 6300 na bearing. So yung inner na bakal or yung bushing ng 6300 na bearing, ito siya. Ayan, ito yung kinabit namin dito. Gumamit kami ng grinder para matanggal ito. Then naglagay kami ng 10mm na washer, isang washer dito. At sa bandang kaliwa naman guys, naglagay tayo ng dalawang washer dito. Ayan, so 10mm na dalawang washer. Then next dito sa ating bracket is mayroon din namang isang 10mm na washer. Then dito sa gitna is naglagay tayo ng spacer. So nasa sa inyo na yan kung anong spacer yung ikakabit ninyo para may balance lang natin itong gulong. Mabalance natin itong gulong dito sa inyong tapalodo at mabalance natin ang spacing, ayan, between sa gulong at saka dito, gulong at saka dito. Dito na side naman itong gulong at saka dito na side. So yan lang yung i-balance ninyo para makuha natin ang saktong ikot ng gulong sa inyong
tapalodo at ma-balance natin itong hub from left to right. So ayan lang. So kung kita nyo naman, walang sayad yung ating caliper dito sa ating display. So ang gagawin nyo, itong bolt na to is mahaba. So okay lang yan, kahit mahaba siya dyan. Tapos yung dito sa bandang ibaba na bolt, kakatingan ninyo guys. So nasa sa inyo na yan kung anong ikli yung pagkating nyo. Basta katingan nyo siya na di siya babangga dito sa ating display. So ayan na, at naikabit na natin ang ating caliper disc brake bracket. Next na gagawin natin is pipunturahan na po natin siya. Then after may pintura is ipapack natin, then ipapadala na natin siya sa GNT kasama yung mga parts ng ating front disc brake bracket, yung set natin, kasi kasama to sa set natin. Okay, so ito na yung bracket na ginawa natin kanina guys. So tapos na po siya, napatuyo na natin at napaint na po natin ng samurai paint. So goods na siya. So set yung kinuha ni sir sa atin. Shout out nga po pala kay Sir Frederick Israel Sena. So maraming salamat sa iyo sir sa pag-purchase ng aming product. Kahit wala kaming cash on delivery ay patuloy po kayong nagtitiwala sa amin. So shout out sa iyo sir from Ibayo, Hagunoy, Bulacan. So ito yung mga inclusion ng front disc brake na set na in order niya po. So isa-isahin po natin. So itong ating bracket kanina, so may information na po tayo na naikabit talaga natin ng maayos sa CT100. Then meron na din po tayong gearbox para gagana pa rin yung speedometer mo. At kasama na din po ang ating speedometer cable para siguradong yung speedometer ng ating CT100 ay gagana pa rin. And then meron na din po tayong brake master. So yung brake master natin is mayroon na po siyang kasamang brake light indicator. So kapag nag preno kayo is automatic na mag-iilaw pa rin yung inyong brake light. Okay, so may mga nagtatanong kasi kung gagana pa ba daw yung brake light pag napalitan. Yes po, gagana po. Kasi meron po tayong switch po dito ng ating brake light. Okay, din kasama din po ang ating brake hose. So matibay ito siya na brake hose, standard na brake hose guys. And then kasama na din sa package natin ang spoke or rayos. Okay, so 9x184 po ang ating Yaguso chrome plated na rayos. Kasama siya sa package ng ating disc brake. And then meron din naman pong free tayo na national brake fluid. So free po to siya pag bibili po kayo ng ating disc brake conversion kit, is kasama na po to siya. Sa package po ng disc brake natin is kasama na po ang dalawang bearing. Ito siya. Itong bearing na to para sa ating hub. Okay, so mayroon din pong hub sa ating conversion kit. So kasama na po ang hub, Mio hub. And then mayroon na siyang kasamang mga disc plate bolt guys. And then kasama na din po ang ating hub spacer. So ito yung spacer na gagamitin sa gitna ng ating hub. So kasama na po siya. Then kasama din yung ating lighten disc plate na Mio 190mm pang Mio Sporty. Kasi yung gagamitin nating hub is Mio Sporty. And then kasama din po sa ating package ang caliper. So ang caliper na gagamitin natin sa pag-convert ng disc brake niya is pang XRM 110. So mayroon na siyang mga titanium bolt na kasama din po. So itong bolt na to is di po siya kinakalawang. Bali po, ito po lahat yung ating front disc brake conversion kit. So di po siya kasama yung front axle, kasi yung gagamitin yung front axle is yung stock ng CT100. Then yung gagamitin nyo namang telescopic ay stock ng CT100. So nasa sa inyo na yan kung bibili kayo ng bagong rim or
yung stock na rim pa rin yung gagamitin nyo. Okay, so mayroon din po tayong video tutorial na pinapadala kapag mag-order ng ating front disc brake conversion kit. So after nyo ma-receive ito, saka pa po namin ipapadala yung video tutorial. So maraming salamat po sa nag-purchase ng ating front disc brake conversion kit kay Sir Frederick Israel Sena from Ibayo, Hagonoy, Bulacan. So thank you so much, at sa mga gustong mag-order, legit na legit po tayo dito. Kahit wala tayong cash on delivery, ay check pong makakarating ang inyong mga order. So maraming salamat po at magandang araw.